Kamusta kayong lahat? Ako si Tala Cruz, at sa episode na ito, hihimayin natin ang paksang Sydney Travel Guide at Itinerary. Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan sa paglipad, masasabi kong isa ang Sydney sa mga hindi ko paksasawaang puntahan. Naging paborito kong destinasyon ito hindi lang dahil sa ganda eng tanawin, kundi dahil sa vibe eng lugar. Pero aminin natin, ang mahabang biyahe ay hindi madali, lalo na kung diretsong flight mula Maynila na karaniwang tumatagal ng halos 8 hanggang 9 na oras. Masakit sa likod at nakaka-dry ng skin, di ba? Kaya naman, narito ang isang tip mula sa akin. Kung may extra budget at hindi naman kayo nakmamadali, pwede kayong make connecting flight. Magandang pagkakataon ito para make stretch at make pahinga muna sa Hong Kong, para make dim sum o sa Singapore, para make shopping sa Changi Airport bago tumuloy sa Australia. Saan nga ba eksaktong matatagpuan ang Sydney? Kung titingnan natin ang mapa, ang Sydney ay nasa kanang bahagi o silangan ng Australia at itinuturing na isa sa mapangunahing lungsod nito. Ito ay isang vibrant na lungsod na may populasyon na humigit kumulang 5 milyon. Mula rito, napakadaling make island hopping city hopping. 1 oras na flight lang ang layo ang Melbourne o Brisbane, 4 na oras papuntang Perth sa kabilang dulo, at 3 oras naman kung gusto niyong tumawid ng bansa papuntang New Zealand para sa Lord of the Rings tour. Bago tayo lumipad, pag-usapan muna natin ang luggage. Ano nga ba ang dapat nating i-pack na damit? Ang klima sa Sydney ay tinatawag na warm temperate, pero huwag kayong magpapaloko. Ang kanilang winter ay medyo mainit kumpara sa mga bansang may snow tulad ng Korea o Canada. Pero para sa ating mga Pilipino na sanay sa tropical heat, malamig pa rin ito. Ang average na temperatura sa Hulyo, ang kanilang winter, ay nasa 13.5 degrees, at sa Enero, ang kanilang summer ay 23.5 degrees. Ang magandang balita, hindi bumababa sa negative ang temperatura kahit winter, kaya hindi mo kailangan ng super kapal na jacket at masarap pa rin gumala sa labas. Isipin niyo na lang, yung pinakamalami at pinakamainit na panahon nila ay hindi nakakalayo nga 10 degrees. Ang Hunyo hanggang Agosto ay winter nila, pero kumpara sa winter sa Japan, mas tolerable dito. Pero tandaan, mga kabayan, para sa atin, ang 13 degrees ay kasing lamig na ngang pinakamalamig na madaling araw sa Baguio noong February. Nanginginig ka pa rin niyan. Kaya lalo na sa umaga at gabi kung kailan bumabagsa ang temperatura, magdala kayo ng light padding o jacket at scarf. Layering ang susi dito para pwede kang magbawas ng damit ka pa uminit sa tanghali. Sa kabilang banda, ang Disyembre hanggang Pebrero ay sama ito ang peak season ng turismo at mahal ang tickets. Pero ito ang perfect na panahon para i-enjoy ang sikat na beach culture ng Sydney. Ang average na temperatura ay 8 hanggang 15 degrees. Pansinin niyo, kumpara sa summer sa Pilipinas na umaabot ng 35 degrees pataas at lakit pawis, presko, mahangin at napakaginhawa ngang sa Manila. Perfect para sa mga outfit niyo. Ngayon, dumako na tayo sa mga pangunahing pasyalan sa Sydney. Karamihan sa mga sikat na tourist spots ay nakumpol malapit sa Opera House, kaya strategic ang location na ito. Kung nakaplano kayo ng 3 gabi at 4 na araw na trip, pinakamagandang mag-book ng hotel malapit sa Opera House o sa area na iyon para tipid sa pamasahe at oras. Ang sikat na Blue Mountains naman, na karaniwang pinupuntahan via day tour, ay nasa 60 kilometer ang layo mula sa Sydney. Sa Blue Mountains tour, madalas kasama na rin ang pagbisita sa Featherdale Wildlife Park, kaya pumili ng tour package na swak sa gusto niyo yung makakapapapicture kayo sa Kuala. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang Sydney 3 nights 4 days course. Ang pinakamagandang accommodation ay sa CBD, Central Business District, dahil nandun na ang lahat ng transportasyon, tren, bus, at tram. Malapit ito sa The Rocks, ang historic area kung nasaan ang Opera House, at Harbour Bridge, at maraming hotels dito mula budget hanggang luxury. Unang ara, ang ikon. In Australia, pagkababang gamit sa hotel, ang itinerary natin ay Bondi Beach, The Rocks, at Darling Harbour. Simulan ang tour sa The Rocks, ang pinakamatandang bahaging Sydney kung nasaan ang puso ang turismong Australia.
ang Opera House at Harbour Bridge. Ang Opera House ay tunay na arkitektural masterpiece. Ito ay idinisenyo na arkitektong si Yuan Wuzhong na nanalo sa contest noong 1956 at netapos noong 1973. Alam niyo ba, bilang flight attendant, napapansin kong mas marami ang pumupunta dito para lang ma-picture sa labas kaysa manood ng opera. Pero okay lang yun, dahil ang ganda talaga na, estruktura lalo na yung mga tiles nito sa malapitan. Sa ibaba nito, may mahabang hilara ng mga bars at restaurants kung saan pwede kang uminom ng Australian beer o wine habang pinapanood ang mga tao at ang ferry sa ilog napaka-relaxing, parang nasa painting ka. Ang Sydney Harbour Bridge ay isa ring must-see, tinatawag nila itong The Kotanga. May tour kung saan pwede kang umakyat sa mismong arkong tulay ang bridge climb. Sikat ito pero medyo mahal. Ang paglakad sa pedestrian lane ng tulay ay libre, pero ang pag-akyat sa pinakatuktok ay nakakahalaga ng humigit kumulang PHP 10,000 hanggang PHP 11,000. Kung gusto niyo makatipid pang shopping din yun, maglakad na lang kayo ng libre sa gilid. Maganda itong tawirin sa gabi dahil kitang-kita ang ganda ng Opera House na umiilaw sa dilim. Sunod, pumunta tayo sa Bondi Beach. Ito ang lugar na pinapangarap tirhan ng marami dahil sa lifestyle. Kung sa Pilipinas ay may Boracay, sa Sydney ay may Bondi Beach. Ito ang pinakasikat na beach sa Australia base sa dami ng tao. Ang energy ng mga kabataan dito ay ibang-iba, sobrang buhay. Walang matataas na building na humaharang sa hangin, malawa ang view ng Pacific Ocean at may magagandang damuhan at hip shops sa paligid. Kahit winter, masaya dito maglakad-lakad. Paksama, punong-puno ang damuhan ng nga naisunbading isang tanawin na bihira nating makita sa Pinas dahil tayo ay natatago sa aro. Huwag palampasin ang Bondi Icebergs Pool. Siguradong nakita niyo na ito sa Instagram. Ito ay isang pool na pinupuno ng tubig dagat na humahampas mula sa ocean. Sobrang dramatic ng waves. Dito madalas may mga events, kasal, at celebrity parties. Ang entrance fee ay wala pang PHP 400 less than 10 AUD. Sobrang sulit para sa world-class facilities at sauna. Pero paalala, malalim ang pool at sobrang lamig ng tubig, kaya ingat sa mga hindi sanay lumangoy. Pwede rin kayong kumain sa Icebergs Dining Room and Bar para sa magandang view kung ayaw niyong mabasa. Mula sa city center, 7 kilometer lang ang layo nito pero dahil hindi ganun kaganda ang public transport papunta doon, walang train station mismo sa beach, inaabot ng 40 minutes ang biyahe. Mas okay kung may rented car o Uber, pero kung mako-commute, mag-train hanggang Bondi Junction at sumakay ng bus pababa ng beach. Sa gabi, bumalik sa city at i-enjoy ang night view ng Darling Harbour. Maraming restaurants at bars dito. Perfect para sa date night o family dinner. Tuwing Sabadong gabi, 8:00 p.m., may fireworks display. Check niyo muna ang official Instagram nila dahil minsan nababago ang oras depende sa season. Sayang naman kung ma-miss niyo. Pangalawang ara, chill vibe at animals. Pumunta sa North Sydney para sa Manly Beach at Taronga Zoo, tapos mag-sunset viewing sa Sydney Observatory. Kung ang Bondi Beach ay parang Boracay dahil sa daming ang tao at party vibe, ang Manly Beach naman ay may hahalin tulad natin sa La Union o Siargao, mas relax, mas laid back, at favorite ng surfers. Sumakay ng ferry mula Circular Quay, 30 minutes lang nandun ka na. Ang ferry ride mismo ay tour na dahil dadaanan niyo ang Opera House mula sa dagat. Tip mula kay Tala, ang pamasahe sa ferry ay nagbabago na sa 6,8 AUD. Pero kung gusto niyong makatipid, gawin niyo ang trip na itong linggo. Sa linggo, may fare. Cap o limit ang babayaran niyo sa public transport gamit ang Opal Card. Nasa maximum na 8 AUD lang. Minsan mas mura pa depende sa promo. Kahit unli sakay ka pa buong araw sa trains. Bus at ferry? Sulit na sulit, tipe. Sa Manle, bumili lang kayo ng fish and chips sa tabi-tabi at drinks. Tapos umupo sa beach. Okay na, okay na. Pagkatapos, dumiretso sa Taronga Zoo, ang pinakamalaking zoo sa Sydney. Sobrang laki nito.
Kulang ang isang araw kung isa-isahin mo. Dito niyo makikita ang mahayop na wala sa Pilipinas tulad ng kangaroo, wallaby at koala dahil nasa mataas na lugar ang zoo. Kitang-kita ang ganda ng Sydney skyline habang nanonood ng animals. Ito ang signature shot ng taronga yung giraffe na may background na opera house. Bago lumubog ang araw, pumunta sa Sydney Observatory. Kahit hindi kayo mahilig sa astronomy o stars, ang view and sunset at night lights dito ay napakaganda. Ito ang isa sa mga best spots para mag-emote, mag-picnic, at kumuha ng pang-profile picture. Pangatlong araw, nature trip. Ilaan natin ito para sa Blue Mountains Tour. Isa itong UNESCO World Heritage Site. Tinawa itong blue hindi dahil kulay asul ang lupa, kundi dahil sa uso omis na galing sa libo-libong puno and eucalyptus. Kapag natatamaan ng araw ang oil mist na ito, nagiging kulay asul ang buong paligid na napakagandang tingnan. Pwede kayong ma-book ng day tour mula sa Pilipinas gamit ang mga online booking apps o kaya naman ay ma-stay doon ng overnight kung gusto niyong ma-hiking. Ang day tour na may kasamang sunset at stargazing ay nasa PHP 3,800, PHP 4,000 kasama na ang pick-up at drop-off sa city center. Convenient ito dahil malayo ang biyahe. Tip ko lang. Tingnan muna ang weather forecast bago mag-book. Kapag maulap o maulan, sayang ang view dahil puro fog lang makikita niyo. As in zero visibility. Mas magandang mag-book pagdating na sa Sydney kapag sigurado na kayo sa panahon. Karaniwan, ang pick-up ng sunset tour ay sa tanghali pa kahit winter, kaya sa umaga, pwede muna kayong mag-enjoy ng Aussie-style brunch. Subukan niyo ang avocado toast at flat white coffee. Parang yung mga sosyaling breakfast cafe sa Makati o BGC, pero mas authentic. Pangapat na araw, extra tips. Pagkatapos ang 3 gabi sa Sydney, pwede na kayong lumipat pa Melbourne o New Zealand para ituloy ang adventure. Pero kung may oras pa kayo bago ang flight, bisitahin ang University of Sydney. Itinatag ito noong 1850 at isa sa pinakamagandang campus sa mundo. Ang architecture nito ay Gothic-style, feeling mo nasa Harry Potter movie ka talaga. Pwede rin kayong maglakat-lakat sa Royal Botanic Garden na katabilang ng Opera House. Ito ay malawak na park na may magagandang puno, bulaklak, at view ngang dagat. Perfect kung gusto niyong ma-relax at lumanghap ng sariwang hangin na malayo sa polusyon ng siyudad bago sumaba ulit sa trabaho pa uwi. Hayan, naibot ko na ang inyong 3 gabi at 4 na araw na itinerary sa Sydney. Sana ay nakatulong ito sa inyong pagpaplano at nabigyan kayo ng ideya kung gaano kaganda sa Australia. Kung gusto niyo pa ng mas maraming travel tips, flight secrets, at impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe at I-like ang aking content. I-comment niyo rin kung saan niyo gustong pumunta next. Maraming salamat at ingat sa biyahe.